Walang nagawa si Saraya nang pasakayin siya ni Aidan sa limousine na sinakyan nila nang magtungo sila sa gala opening. Naabutan kasi siya nito sa red carpet. Tahimik siya sa buong durasyon ng biyahe. Nang dumating sila sa hotel, ay nagpatiuna siya sa pagtungo sa suit na inuukupan nila. Nang makapasok siya, ay hinubad niya ang mga sapatos niya at basta na lang inihagi sa kung saan. Hindi niya pinapansin si Aidan. Pilit na inabot niya ang invisible zipper sa likod ng bestida niya. Wala siyang balak magpatulong kay Aidan kahit na mahirapan pa siya. Galit siya. Galit na galit. Tinangka nitong tulungan siya, ngunit tinabig niya ang kamay nito. Huwag mo akong hawakan, aniya sa nanginginig na boses. On second thought, ibaba mo ang zipper para mahubad ko ng bestidang ito. Ayokong magsuot ng damit na gawa ng isa sa mga ex-girlfriend mo. Huminga ito ng malalim. Sinadya kong huwag sabihin sa'yo na gawa yan ni Mariana dahil alam kong magagalit ka. Mas mabuti kung hindi mo nalang ibinigay sa akin ang damit na to. Alam ko na matetensyon ka kapag nakita mo yung red carpet. Ibinaba nito ang zipper ng bestida niya. Ang akala ko ay makakatulong sa'yo ang suot mo. Her clothes are highly sought after. And I thought it would give you confidence to wear one of her unique creations. Confidence? Hinarap niya ito. Sa palagay mo, magkakaroon ako ng confidence kapag sinabi sa akin na ang suot ko ay gawa ng ex-girlfriend mo. Hindi ko alam na makikilala ng Tatiana ang damit. Hinubad niya ang bestida at tinignan ang label niyon. By Mariana, ang nakatahi sa tagiliran ng bestida. Napakatanga ko talaga. Hindi ka tanga. Mariana makes unique, elegant evening dresses. She has a 4-year waiting list because she's the best. And I wanted to buy you the best. Napaka-insensitive mo talaga. Ikaw ang kasama ko, hindi siya. Mali ka. Hindi kita kasama, Aidan. We've just been going through the motions. Hinarap niya ito. Di alintana na masaksayan nito ang pagluha niya. Wala siyang pakialam kung pumangit siya sa pangning ito dahil nagkalat ang maskara sa pisngi niya. Sinabi mo na bang mahal mo ako? Hindi pa, dahil hindi mo ako mahal. I started off as someone to have sex with and ended up as someone having your baby. It's a mess. Hindi naman dapat ganito. Napahikbi siya. Nang hawakan siya nito sa balikat, ay tinulak niya ito palayo. Nang tanungin ko na ni Constantine kung tatay ka na, ang sabi mo ay hindi. Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi mo pa rin matanggap na magkakaanak na tayo. Ayokong lumaki ang anak natin na iniisip kung nandyan ka para sa kanya o hindi. Ayokong maramdaman niya na may ginawa siyang mali kaya hindi mo siya matanggap. Hindi pwedeng nandyan ka isang minuto tapos sa susunod ay wala na naman. Dahil alam ko kung ano ang pakiramdam na naghihintay sa isang ama. Hintay ako ng hintay pero hindi na siya umuwi. Hindi na siya bumalik. Saraya, gusto ko nang umuwi sa bahay ko. Hindi nito pinansin ang sinabi niya. Hinintay mo ang tatay mo, pero hindi siya dumating. Yun ba ang nangyari sa iyo? Malumani ang tinig nito. Ayokong pag-usapan ang tungkol doon. Marami kang hindi sinasabi sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Ang isang napaka-importanting bagay na gaya nito. Dahil wala namang mangyayari, kahit pag-usapan natin ang tungkol doon, sumasama lang ang loob ko kapag naiisip ko ang tungkol doon. Hinimas nitong batok nito. Right this minute, I'm not feeling nice. And I don't think you are either. So it would be great if you could just not pick this particular moment to clam up. Tell me about your father. I want to know. It's important. Pinalis niya ng kamay niya ang mga luha niya bago siya nagsalita. Kalahati ng buhay ng nanay ko. Pinilit niyang baguhin ang tatay ko ayon sa gusto niya. At ano yun? A husband. A father. Hirap siyang magsalita dahil patuloy sa pagtulo ang mga luha niya. Maya't maya niyang pinupunasan ng mga iyon dahil hindi maampat sa pagtulo ang mga iyon. Pero ayaw niyang magkaanak. Ang akala ni inay, eventually matatanggap din kami ni itay. Pero hindi iyon nangyari. Paminsan-minsan ay tumatawag siya kapag siguro inaatake siya ng konsensya. Mangangako siya na dadalawin niya ako. Ako naman syempre, excited na makita siya. Kaya ipinagmamalaki ko sa mga kaibigan ko na darating siya. Tapos aabangan ko siya sa pintuan. Pero hindi pala siya darating.
Sabi lang pala niya yun. Bakit hindi mo sinabi ang tungkol dito noon? Dahil wala namang kinalaman yun sa atin. It has everything to do with us. Dahil dyan kaya hindi mo magawang magtiwala sa akin. Ipinaliwanag niya kung bakit parang lagi kang kinakabahan tuwing tumitingin ka sa akin at kung bakit lagi mo akong hinihintay na pumalpak. Kaya lagi akong ninenervyos tuwing tumitingin ako sa iyo dahil alam ko na hindi ito ang gusto mo. Alam ko na ang sitwasyon na kagaya ng sa atin ay walang happy ending. Pwedeng magtagal ang relasyon natin. Pwede rin maghiwalay tayo at magkakabalikan din. Pero hindi yun ang gusto ko. Hindi na ako naniniwala sa fairy tale. Pero alam ko na deserve ko ang higit dito. Ganon din ang magiging anak ko. Pagkasabi niya yun, ay tinalikuran niya ito. Nagtungo siya sa kwarto. Inilak niya ang pinto para hindi ito makapasok. It was over. She knew it was over. It was the price she had to pay for loving him. Pero hindi siya papayag na pati ang kanyang anak ay magbabayad sa pagkakamali niya. 14 na beses nang tinatawagan ni Saraya si Vivian sa cellphone nito at maraming beses rin niya itong pinadalhan ng text message pero hindi ito sumasagot. Kailangan pa naman niyang may makausap para may mapaghingahan siya ng sama ng loob. Wala siyang ginawa kundi umiyak sa flight nila pabalik sa Lawag. Kung hindi man ito nasindak sa balita na magkakaanak sila, malamang ay natakot na ito dahil sa pag-iyak na niya. Tahimik na taga-abot niya ito ng tissue paper habang umiiyak siya. Nang sabihin niya rito na gusto niyang umuwi sa Bulacan, ay pumayag ito pero kailangan daw muna nilang dumaan sa Ilocos. Inaasahan niyang aayusin ito ang pagbalik niya sa Bulacan pagdating nila sa Ilocos. Pero hindi nito ginawa. Sa halip ay nagkulong ito sa library. Nagtungo siya sa silid na inuukupan nila. Iniwasan niyang tumingin sa malaking kama sa gitna ng silid. Nagtungo siya sa dressing room at nagpalit ng pambahay na t-shirt at shorts. Kapag kuwan, ay nilabas niya ang maleta niya. Napatitig siya sa mga damit sa closet. Aanhin niya ang magagandang damit na nakahilera sa closet. Hindi naman niya maisusot ang mga iyon habang nagtuturo. Hindi rin niya maisusot ang mga sapatos dahil matataas ang mga takong ng mga iyon. Kailangan niya ng aalalay sa kanya. Wala nang Ada na aalalay sa kanya. Nagbalik siya sa kwarto. Noon niya napansin ang note na nakalagay sa gitna ng kama. Dinampot niya iyon sa pagbabaka sakaling nakasulat doon ang flight details niya. Galing nga iyon kay Aidan pero hindi tungkol sa flight niya ang mga nakasulat doon. Meet me on the beach in 10 minutes. Bring the ring. Ang singsing. Pigil ang pag-iyak na nilamukos niya ang papel at iniligay iyon sa basurahan. Alam niya kung para saan ang note na iyon. Gusto lang nitong tiyanakin na hindi niya tatangay ng singsing nito sa ikalawang pagkakataon. Hinubad niya ang singsing at pinagmasdan niya iyon. Isiniisip niya kung iiwan na lang niya iyon sa silid o ibibigay niya iyon kay Ada ng personal. Hindi niya alam kung bakit pinapupunta siya nito sa beach. Pero kung iyon ang gusto nito, pagbibigyan niya ito. Ibibigay na rin niya ang singsing dito at pagkatapos ay tuluyan na niyang lilisanin ang lugar na iyon at tuluyan na niyang puputulin ang ugnayan nila. Lumabas siya ng bahay at nagtungo siya sa beach. Napahinto siya sa paglalakad nang may mapansin siya. In front of her was a semicircle of chairs. And in front of the chairs, someone with flair and imagination had created an arc of flowers, a riot of color that clung to the invisible wire frame and created a door facing the sea. It looked like a movie set for a very romantic wedding. Para saan ang mga iyon? Saraya! Vivian's boy came from across the sand and then her friends were running towards her. Her flying, her long dress tangling around her slim legs. Niyakap niya ito habang sabay na umiiyak at tumatawa. Kanina pa kita tinatawagan, pero hindi kita makontak. Ano ba yung suot mo? Ako ang bridesmaid mo. Ang sabi ni Aidan ay sorpresa raw niya ito sa'yo. Kaya pinatay ko ang cellphone ko. Kilala mo ako. Hindi ako magaling magtago ng sekreto. Masaya ka ba? Naguluhan siya. Anong gagawin ko sa bridesmaid? Hindi naman ako ikakasal. Ano ka ba? Siyempre ikakasal ka. Ipinasundo pa nga ako ni Aidan para sa kasal ninyo. Masarap palang sumakay sa private jet. Ngumisi ito.
Hindi ko nasasabihin sa iyo kung gaano karaming mojitos ang nainom ko. Sumasakit ang ulo ko. Ano pa bang kailangang ayusin sa kasal ninyo? Bakit sinabi mo agad? Sabay silang napalingon kay Aidan. Ako dapat ang magsasabi sa kanya. Wala siyang alam tungkol dito. Ano? Bulalas ni Vivian. Ang akala ko, ang sorpresa mo sa kanya ay ang pagiging bridesmaid ko sa kasal ninyo. Hindi ko alam na hindi pala alam ni Saraya na ikakasal siya, or rather kayo. Things don't always go according to plan. Nabasa niyang pag-aalinlangan sa mukha ni Aidan nang hawakan ito ang kamay niya. Nung pumunta tayo sa Singapore, tatanungin sana kita kung gusto mo akong pakasalan. Iyon ang dahilan, kaya isinama kita. Oh my, sambit ni Vivian. Tutok nito ang dibdib. Vivian, if you open your mouth again before I give you permission, you'll never travel on my private jet again. May pagbabantang sabi ni Aidan. Tumahimik si Vivian. Gusto mo akong alukin ng kasal? Pumalatak siya. Hindi mo na pwedeng bilugin ang ulo ko ngayon, Aidan. Kinakabahan ka lang ng araw na yan dahil natatakot kang malaman ko kung sino ang gumawa ng bestida ko. Dahil kung interesado kang pakasalan ako, bakit nung tinanong ka ni Constantine kung tatay ka na, ay sinabi mong hindi? Kinakabahan ako noon, hindi dahil natatakot akong malaman mo kung sino ang gumawa ng bestida mo, kundi dahil aalukin kita ng kasal at natatakot ako na baka tanggihan mo ako. Pagkatapos kong umatras sa kasal natin 4 years ago, bakit mo naman ako pagkakatiwalaan? Ilang araw ko nang pinaplano ito, the proposal, the wedding. Buong gabi kong pinlano kung paano sasabihin sa iyo ang tungkol dito. Naisip ko na nga rin mag-propose sa harap ng Merlion. Pero sinabi mo kay Constantine. He asked me if I was a father. Ang sagot ko ay hindi. Because to me, being a father is so much more than just creating a child. Ayokong gawin sa anak natin ang ginawa sa iyo ng tatay mo. Masuyong hinaplos nito ang pisngi niya. Para maging isang ama, kailangang mahalin mo ang anak mo nang higit pa sa sarili mo. Uunahin mo ang kapakanan niya bago ang sayo. Puprotektahan mo siya mula sa malupit na mundo at titiyakin mong alam niya na kahit ano ang mangyari ay nandyan ka para sa kanya. Pwede ko namang sabihin iyon sa'yo, pero mas maganda kung maipapakita ko iyon at kailangan nun ng panahon. Nahigitin niya ang kanyang hininga. Panahon? Sabihin na nating 50 years. Tinitigan siya nito. Kailangan nating magkaroon ng ilang anak para makapag-practice ako. At least 4. At sasabihin mo sa akin kung tama bang ginagawa ko o hindi. Siguro pagkatapos ng 50 years at 4 na anak, masasabi ko na ngang tatay ako kapag may nagtanong sa akin. Napalunok siya. Akala ko talaga ay natatakot ka. Natatakot pa rin ako. Pero mas maigting ang kagustuhan ng puso ko na tumayo sa harap mo kaysa sa takot ko. Gusto kong hawak ko ang kamay mo, anito sa malambing na tinig. And speaking of hands, hinubad nito ang singsing sa palasingsingan ng kanang kamay niya at inilipat iyon sa palasingsingan sa kaliwang kamay niya. Pinangiliran siya ng mga luha. Aidan, I love you, Saraya. I love you because you're generous, kind, funny, and the sexiest woman I know. Gusto ko rin na inaalalayan ka kapag nagsusuot ka ng high heels. I love the fact that you hate bits in your lemonade. Gusto ko rin na naiiwan mo ang mga gamit mo sa kung saan-saan. Hinawi nito ang ilang hibla ng buhok na tumakip sa kanyang mukha. Gusto kita kahit nang iwan mo ako para protektahan ang anak natin. Pero hindi mo kailangan gawin yun. Poprotektahan natin ang anak natin nang magkasama. Natatakot siyang paniwalaan ang nangyayari. Kaya tiningnan niya ang singsing sa palasingsingan niya. Kapag kuha na tumingin siya sa mga tani Aidan, mahal mo ba talaga ako? There's no question about that. Sagot nito. Ang tanong ay kung paniniwalaan mo ako. Dahil kung lagi mo akong paghihinalaan, I'll never work. Gusto kong isipin na hindi ako magkakamali nang sasabihin, pero lalaki ako. Kaya malaki ang chance na magkamali pa rin ako minsan. Tulad kagabi sa Singapore. Bumuntong hininga ito. Naiintindihan ko na ngayon kung bakit mali ka ng pagkakaunawa sa akin. Kahit minsan ay hindi mo pa sinabing mahal mo ako, gustong-gusto kong marinig na sabihin mong mahal mo ako at ilipat mo sa tamang kamay ang singsing na suot ko, pero hindi mo ginawa. A muscle twitch in his jaw. Saraya,
4 years ago, I left you on our wedding day. Dahil sa ginawa kong iyon, alam kong mahirap para sa'yo na patawarin ako. Alam kong kailangan natin ng panahon para paghilumin ang sugat na idinulot ko sa puso mo. Natatakot ako na kapag sinabi ko agad sa iyo ang bala ko, ay tanggihan mo lang ako. Kaya naghintay ako. Naghanap ng tamang tiyempo. Naisip niya kung paano lumalim ang relasyon nila ng mga nagdaang araw. Kaming mga babae, gusto naming narinig na mahal kami ng lalaking mahal namin. Kaya nang hindi ka nagsabi, naisip ko na baka hindi mo ako mahal. Mahal kita, Saraya. I wanted you to be secure in the knowledge that I love you. Aidan, you have to know that just because the wrong thing may have come out of my mouth doesn't mean the right thing isn't in my heart. Hinalikan siya nito sa loob ng mahabang sandali at walang nagsalita sa kanya. Tumikim si Vivian. Alright, tama na yan. Obvious naman na mahal ka niya, Saraya. Wala kang pera, makalat ka, hindi ka rin mukhang trophy wife, at hindi ka marunong magsuot ng heels, etc. Gets mo? Thanks, sarkastikong wika niya. Isa lang ang ibig sabihin niya. Love na yan. Kaya pwede ba? Tapusin niyo na ang kadramahan niyo bago pa ako masunog dito. Pumunta na kayo sa munisipyo. Kumuha na kayo ng marriage license at nang matuloy na ang kasalan. Bumaling siya kay Aidan. Kailan ba tayo ikakasal? Kapag nakuha na natin ang marriage license? Tanong niya. Bukas, sagot nito. Ang gusto ko sana ay ngayon, pero hindi pwede. Pero wala pa akong wedding gown. Kung bukas na ang kasal, meron na, wika ni Vivian. Nag-alinlangan siya nang maisip niyang baka si Mariana ang gumawa ng wedding gown niya. Tumawa si Aidan. Mukhang nabasa nito ang nasa isip niya. No, hindi siya ang gumawa ng wedding gown mo. Inaamin ko na umorder ako ng wedding gown sa kanya. Pero bago ko pa nalaman na sasama ang loob mo kapag siya ang gumawa ng wedding gown mo. Kaya nagpa-deliver ako ng 10 pa galing sa ibang designer. Pwede kang mamili kung ano ang gusto mong isuot. Napamaang siya. 10? Gusto kong magkaroon ka ng choice at para din masurpresa ako. Natouch siya sa gesture nito. Masuyong hinaplos niya ang pisngi nito. I love you and thank you. Hindi na niya napigilan at tuluyan na siyang napaiyak. Huwag kang umiyak.